Okay, so salamat sa inyong mga tagapakinig namin dyan ng Debaters Convention. So, narito po ang dalawang nagkasundo sa isang topic. No? At narito po si kapatid na Melchor David Manalili, ang sikat na apologist ng Catholic Church. At siyempre, ang Huwag mo ating naman sabihin kaibigan, sikat. Bro, excuse me. Huwag mo naman sabihin sikat. Hindi naman tayo sikat. Kilala lang. Iba yung sikat sa kilala. Huwag naman ganun. Oo. ang kilalang apologist, no? CFD, no? Catholic Faith Defender, no? Si Father Melchor David Manalili. So, ganun din ang ating kaibigan, no? Father Romel, no? Tama ba? Opo. Romel, anong sekta, kaibigan? SDA po. Seventh-day Adventist, no? Apologist ng Seventh-day Adventist, no? Pakisabi, Father Rasha, yung topic nila. Yung topic na pag-uusapan nila, babasahin ko lang. Ang topic, ang mga ribultong banal sa simbahang Katoliko ay hindi sinasamba bilang Diyos-Diyosan. Affirmative dito, Melchor Manalili. Negative naman, Romel ng SDA. Babasahin ko lang yung rules nila. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag nang hindi lalampas ng 20 segundo. Kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative sa side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatangkap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no untrue attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba yung dalawang debater sa rules natin? Okay po. Yes na yes. Yun. Sige, Pastor. Yes na yes. Ready. So, Ako na mauna. Thank you. kayo po ay ready na. Ako na tayo po timer, ay bro. magsisimula. So, ang timer natin ay si Bro Rasha, siyempre na acting recorder. So, mapapanood niyo po ang aming Facebook na sa Debaters Convention. Siguro group, no? pakimute muna yung mga hindi kasali. No? Makimute lang na lang sa kanila yung mic nila, yung pakimute. Para tuloy-tuloy. Hindi ko maintindihan si Pastor Perry. Kapag hindi po tayo nagsasalita, kailangan po ay nakamute ang ating mga mic. No? Dahil ito po ay isang kapanabik na inaabangan ng ating mga listener. No? So, alam niyo naman, pagka si Melchor ang nagkikipagdebate, maraming nanonood at nakikinig. Okay, sige. Umpisa na. Ang affirmative dyan ay, siyempre, si Mother Melchor. Tama ba? Magbabiral na naman to sa YouTube. Melchor. Oh, ako na ba? Brother, magbabiral Ikaw na na naman po. to sa ating YouTube channel. 15 minutes. Tama ba? 15 minutes po. Masyadong mahaba yan. Aabuti ka na alas 10 7 minutes. rito ng Okay, gabi. 10 minutes. 10 lang. Okay, 10 minutes for the affirmative side. Paki-remind lang ako no, kung ano yung ating oras. Okay na, game na? Okay, sabihin Okay. mo kung game na. Wala na po. Okay, naririnig ba ako dyan? Clear ba ako? Clear. Clear ba ako? Clear? Clear na clear. Okay. Unang-una, yung mga revolto, gaya ng stand ko, no? Sabi dito, babasahin ko yung stand ko, no? Sabi dito, yung stand namin, ang mga revoltong banal sa simbahang Katoliko hindi sinasamba bilang mga Diyos-Diyosan. Mga revolto ng mga taong banal yan. Hindi namin sinasamba yan bilang mga Diyos-Diyosan. Wala kaming aral o turo o doktrina na yan ay mga Diyos-Diyosan. Ang aming tawag diyan ay mga holy images o mga icons, no? Sila yung aming mga hero of faith. Kung merong mga hero of revolution, gaya ni Andres Bonifacio, gaya ng ni Jose Rizal, ni Gregorio del Pilar, may mga rebulto yan, yung tawag doon ay rebulto yon ng mga hero of revolution. Pero itong mga rebulto ng mga banal na sa loob ng simbahang Katoliko, ito ay mga hero of faith, no?
sa pamamagitan ng mga alaala na iniwan ng mga taong ito na nag-exist at nabuhay dito sa ibabaw ng mundo, inaalala namin ang kanilang kabayanihan bilang tunay na mananampalataya ni Kristo. Hindi namin sila sinasamba bilang mga Diyos-Diyosan. At walang turo ang simbahang Katoliko na yung mga rebulto na yan ay sambahin bilang Diyos. Ang ibinibigay namin dyan ay yung tinatawag naming veneration, no? Veneration, no? Tinatawag itong dulya, yung tinatawag nating dulya, no? Dulya, hyperdulya. Iba yung latria, sa Diyos lamang ibinibigay yung pagsambang latria, no? Dahil only God alone as God nasasambahin siya. Pero yung veneration as adulya or hyperdulya, ibinibigay namin yan sa mga taong mga banal na lingkod ng Diyos at hindi sila sinasamba bilang mga Diyos-Diyosan. Okay. Si San Pablo, si San Pedro, Hello, nawala. Nawala. Mahina. At stop the time. Nawala yung ating affirmative. Hello. So, Nawala. Stop yung oras. Stop the clock. tatlong oras. Stop. Stop the time. Nawala yung ating affirmative. Hello. So, add Wala. Stop yung oras. Off-cam lang kayo, mga tatlong oras. Off-cam. Bro, Rasha, pa-i-add mo na habang yung ating affirmative. Hello. So, add Wala. mo na. Stop yung oras. Off-cam lang kayo, mga tatlong oras. Off-cam. Bro, Rasha, pa-i-add mo na habang yung ating affirmative. Hello. Wala, si Melchor. Wala. Stop yung oras. Off-cam lang kayo, mga Binabati ko tatlong oras. lahat ng mga nakikinig. Ilang viewers ba tayo ngayon, Rasha? Bro, Rasha, pa-i-add mo na habang yung ating affirmative. Hello. Wala, si Melchor. Wala. Humigit, kumulang na isang viewers tayo ngayon. Maraming nakikinig. No? Salamat sa patuloy na Diyan na si Melchor. Sige, go. Wala pa din. Melchor. Ayun, Hello. tuloy. hello, nandyan ako, nawala yung nag-refresh lang ako, nawala yung aking sound, no? Cut off the time dapat yun, brother, no? Kasi nawala yung signal ko eh. Medyo nag-uulan-ulan dito, no? Anong ilang minuto pa ako? Nawala eh. Hello. Naririnig ba ako, mga Naririnig na Okay. nawawala si Pastor Menan. Okay, off ko yung video. Sige. Okay. So, i-off ko na yung video ko. Okay, sige. Sige. Okay, nasabi mo. Mahaba pa. Sige. Hintayin natin si Pastor Sustento para mas maganda. Sige. Hintayin natin siya yung baka sabihin iniwanan natin. Ayun na. Pastor, nawala yung signal ko. Pwede na ako ulit magpatuloy. Pwede na, bro. Okay, pwede na. Okay. Pagka nawawala yung signal ko, stop the clock ako kasi napuputol yung sound natin. Medyo masama yung... sige. So, inuulit ko, wala kaming turo at wala kaming aral at doktrina na itong mga rebulto sa loob ng simbahan o yung mga rebultong banal ay mga Diyos-Diyosan yan, no? Wala kang mababasa sa anumang dokumento ng simbahan na yan ay ipinalalagay na mga Diyos-Diyosan. Kung hindi mga icon. Ang tawag ng simbahan dyan ay icon, hindi idol. Iba yung idol sa icon, no? Okay. During the early Christian church, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay may mga icons o mga holy images na yung ginagamit, no? During that time, nung sila ay nagpasimula na, no? Sasabihin, sila San Pedro buhay pa noon. Wala naman tayong tutuldo. Pero during the early Christian church, meron ako rito ang mga libro na nagpapatunay na sa catacombs na kanilang pinagtataguan, sa mga lugar na kung saan sila nagkakatipon ng mga
patago ay meron silang iniwan na mga bakas na may mga drawing, mga paintings ni Jesus Christ. May may rebulto ng the Good Shepherd na karga-karga ni Jesus, yung tupa sa likod niya, nandito sa akin kung gusto niyang makita. No? Yun ang mga nakita ng mga anthropologists o yung mga naghukay, no? Yung mga anthropologists na naghahanap at saka yung mga sino-sino pang mga dalubhasa na nakita nila. Even ang mga cross na nakahukay doon, na may mga cross na ginagamit na ang mga early Christian church. No? At doon din sa Antioquia, nakita sa underground nung nahukay nila na meron na underground simbahan na may mga icon sa loob. No? Nagpapatunay lang na meron na kang mga icon ang mga early Christian during that time. Even ang mga history na pinapakita nila doon, na kung manonood ka ng mga dokumento ng National Geography at ng The History Channel, nakikita mo kung paano namumuhay ang mga early Christian. Nakakaakibat yung tinatawag nating mga icon o yung mga holy images. Meron na sila. No? Meron na silang mga ganyan. Pero hindi sinasamba yon bilang mga Diyos-Diyosan. Okay. Sa turo ng simbahang Katoliko, ito ay tinatawag na mga prototype. That is only a prototype. No? Hindi ito mismo yung talagang yon. That is only a prototype. No? Sila ay mga nagsisilbing paalaala na ang mga taong sila San Pedro, sila San Pablo, si Mama Mary o si Santa Maria ay mga tunay na hero of faith. Kaya nga inaalala namin sila, yung mga taong banal na yan, at tinutularan namin ang kanilang pananampalataya. No? Hindi na bypass si Jesus, no? Kung kami ay gumagamit ng mga banal, no? Kung kami tumatawag at nagsusamo o nagde-devotion sa mga taong banal, no? Dahil si Kristo mismo ang sabi niya, ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat na iyo ay sa akin. Sa pamamagitan nila napaparangalan ako. Ayan, no? Pag tinanong niya sa akin yung talata, ibibigay ko ngayon sa kanya yan. No? Hindi ako muna na magbibigay ng talata. Gusto ko itatanong niya kung nasa Bible pa yun. So maraming salamat at pinaulakan ako ng aking kaibigan. No? Muli, inulit ko ang simbahang. Pamute muna yung nag-uubo or inom ka muna ng tubig. Yung ano ko. No? Inom ka muna ng tubig para mawala yung katinang lalamunan mo. So ngayon, bilang isang mananampalatayang Katoliko at tagapagtanggol ng Katoliko, mayroon akong mga katabi ditong mga history, no? Mga history book. Ito. Bubuksan ko lang ng konti, baka sabihin ay iniimbenta ko. Ayan. Ayon dito sa church history, may mga holy images na ang mga early Christian church. Ayan, katabi ko to, no? Pag pinabasa niya ako dito, kung nasaan yun, ay babasahin natin. Sabi nga dito, no? Ito. Sorry, babasahin ko, brother. Baka sabihin na iniimbento ko, bubuksan ko uli yung aking babasahin. Ayan. May mga highlights. Okay. No? Close ko na. Na ang mga rebulto ay hindi kinikilala during the early Christian church na mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, icons should be honored and venerated in much the same way as the Bible. Ayan. Or the symbol of the cross. Thus John cleared, sinong John ito? Ito yung si John Chrysostom. Hindi ito yung John dun sa Patmos, no? Kung di ako nagkakamali, ito ay si John, no? Si John hindi ito si John yung John the Patmos, no? Hindi ito, no? Ang sinabi lang rito, John. Maaring ito ay si John sa Damascene, maaring ito ay si John the Chrysostom, no? Sabi dito, basahin ko. Icons should be honored and venerated in much the same way as the Bible or the symbol of the cross. Thus John cleared John cleared the ground for the acceptance of the icons of Mary and apostles, the saints, and even the angels, but the pictures themselves were only reminders to help the faithful give proper respect and reverence. Ayan, napakaganda ng tinura ng world history, no, ng church history, no, na ni si Bruce Shelley. Ang gumawa nito isang protestante, si Bruce Shelley, no, yung kanyang sabi pa rito,
John explained that an image was never the same substance as its original. Ayan, no? Sabi ni John, no? Sabi ni John. Theologian yata itong si John dito. Actually, medyo mahaba ito. Hindi, basta sinasabi ko, hindi ito. Si John of Damascus pala to. Si John of Damascus was the greatest theologian of the 8th century, no? He is recognized today by the Orthodox. Even Orthodox churches may mga icon din yan, no? At the last of the great teachers of the early church, his so-called fathers, no? Isa tong fathers of the church, sabi ng mga Orthodox at kinikilala, even the Catholic Church, no? Si John the Damascus, no? Damasin yung sinabi ko. John explained that an image was never of the same substance as its original, but merely imitated it, no? As an icon's only significance is a copy and reminder of the original. His argument is based on Plato's notion that everything we sense in this world is really an imitation of the eternal, original forms which can be known only by the soul in the non-material world. Okay, yun ang sabi, no? Na hindi talaga yon mga Diyos-Diyosan. That is, ano daw? That is the image was never the same substance of what is original. Sabi rito, no? It is only significance, no? Significance as as a copy and reminder of the original, no? Copy lang sila, no? Kopya. Hindi yun yung original. That is a copy. Sabi nga ng simbahan namin, that is a prototype. Okay. Tatanong ba muna? Okay, salamat sa Pastor, Okay, salamat sa ano. Oo, cross-exam muna ng negative sa affirmative. 5 So, minutes salamat ba? 5 minutes? 5 minutes. Oo, Salamat, 5 minutes, Pastor. 5 minutes ba? 5 minutes. Okay, sige. Tanong. 5 minutes. So, ready ka na, ano, Romel? Sorry. Inom ka muna, sabi ko sa'yo ng tubig, bro, kaya makakilala muna mo. Inom ka muna. Okay, game na po. Okay, Pakisabi lang yung time pag ready na. Tora siya. Okay, time starts now. So, sinabi nyo kanina, yung mga idols ay prototype. Tama po ba? Hindi po idols, icon correction. Icons. So, ano yung pagkakaiba ng icons sa idol? Iba po yung icons at iba yung idols, no? Ano po ang pagkakaiba? Ang icons, sila yung sinasabing, eto, babasahin ko yung icons, no? Para malaman po natin, no? Ilang minuto ba yung pag-stand ko ng sagot? Icons, a pictorial representation, okay, no? Ibig sabihin nyo, no? A small picture on a person who is very successful and admired. Yan, mga icon niya, no? A usual pictorial representation. Yan ang icon. No? Sa Greek, icon niya. So, yung idol, ito naman yung sabi ng idol, kaya magkaiba po yan, no? Idol, it is a representation of a symbol object of worship, o a false god, no? Yan ang sabi ko. Ang Okay, icon next is a question. representation ng tao, at ang idol ay a false god. Yan ang sagot. Okay. Expression. So, hindi ninyo tinatanggap yung icon bilang isang idol. Yes, sinabi ko na sa iyo, no? As a Okay. definition, magkaiba talaga, no? Paano po ba Magkaiba ang sinasamba? idol sa Ako pa. Sorry. Tapos na po. Okay, next Paano, question. Hindi, sige, paano magtanong po ka, ninyo, magtanong ka. ready na? Sige, next question. Sige po, magtanong ka bro. Sige lang, nakikinig ako. Hindi kasi may maingay. Akala ko may kausap kayo. Okay. Tanong. Paano ninyo Walang kausap. paano ninyo nire-respeto yung icon? Ano, no? By the respect, no, yung tinatawag natin pagbibigay galang, no? Bilang isang tunay na sumunod sa utos ng Diyos at isang tunay na mananampalataya ni Kristo, sila ay aming binibigyan ng parangal at binibigyan ng tinatawag namin pagrespeto sa mga taong nabuhay that time na mga banal. Yun ang sagot natin. Hindi bilang mga Diyos-Diyosan.
kung hindi bilang Anong, mga lingkod ng Diyos. Bilang In-express oh, ano pong klase ng parangal? Ano ang paraan ng pagpaparangal ninyo sa mga icon? to imitate their faith. Yun ang sagot sa amin. Alalahanin nyo ang mga taong namuhay sa inyo, no? Lalo-lalo na ang nagturo sa inyo ng salita ng Diyos at gayahin Okay. nyo ang kanilang pananampalataya. Yun ang sagot. Pinaalala sa pamamagitan ng mga icons. Yun ang sagot pa, brother. Ang picture po ba ni Mary ay isang icon o isang idol? It is an icon. Binasa ko na sa'yo. Even the Father Church na nagsabi, it is an icons of Mary, not an idol. Yun ang sagot ko. Yun po bang rebulto ni Jesus ay na tinuturing nyo? Yun po bang rebulto ni Jesus ay icon o idol? It is an icon. It is only a representative. Sabi, di ba? No? Sabi doon, it is and was never of the same substance as its original, but merely imitated it. Ang ganyan. Ini-English ko na, brother. Tinatanggap nyo ba na Significant lang yan. Tinatanggap nyo ba na kapag ang isang icon ay hinahalikan, nilalagyan ng tawag dito, ng sampagita, hindi ba ito, tinatanggap nyo ba na ito ay isang pagrespeto lamang? Yes, tinatanggap namin bilang pagrespeto. Kagaya rin yan, yung mga picture ng ating mga mahal sa buhay na namatay na, no? Minsan hinahalikan natin yan. Pag nakita natin may mga alikabok, pinutunasan natin. Hindi yan sinasamba at hinahalikan bilang Diyos. Kung hindi inaalala lang natin na yung mga taong yan ay totoo na nabubuhay that time. Yun ang sagot. Kapag po ba ikaw ay hinahalikan bilang Diyos na. kapag po ba ikaw ay yumayakap at ipinaparada mo yung at eto muna, tinatanggap nyo ba na yung santo ninyo at saka yung mga rebulto ay mga icons lang? Yes, ikaw na, your question is your own answer. Kapag kayo ba ay nagpaparada ng mga yan, ay yan ba isang bahagi ng pagrespeto sa inyo? Yes, your question is your own answer, kaibigan. Okay. So, bagamat sinasabi dan sa inyong mga ipaniliwanag na yan ay respeto, bakit kailangan mamaya, siguro hindi pa yan na topic. So, ang tanong ko ay, bakit kailangan ang mga tao... Excuse me. Kahit na hindi ko nasabi, basta related sa topic, pwede mo itanong. May rules tayo dito eh. May rules tayo dito, kaya relax ko lang, Basta related sa kaibigan. topic, ipasok mo lang. Okay, so diyan po nagtatapos ang cross-exam ng side sa affirmative side. So dadako na tayo sa negative side for the presentation, no? So 10 minutes para kay Romel. So magsisimula na ito. Sandali lang, brother. Sandali lang. Kukuha lang ako ng ballpen, susulat ko. Baka sabihin, inimbento ko lang yung sinasabi. Sige, go. Okay, sige. Mag-mute muna ako para mas maganda. Okay, ready, go. Okay, magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ako po si Brother Romel, isang miyembro ng Seventh-day Adventist. Hindi po ako ganap pa na pastor. At sa hapong ito ay atin pong tinatanggap ang pakikipag-usap sa ating kaibigan upang linawin ang paniniwala tungkol sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung mga bulto na nakikita natin sa mga simbahan ng kanilang mga iglesia. Ganun pa man mga kaibigan, una, nabanggit ng ating kaibigan yung kanyang mga aklat na ginamit, ano, patungkol sa mga bagay na ito. Naniniwala po ako na ang Roman Catholic Church ay guilty sa ikalawang utos, una at ikalawang utos ng Panginoon. Hindi po 10 utos ang ating paksa, pero ito'y aking ginagamit para patunayan ng ating mga kaibigan ay guilty o kaya naman ay talagang sinusuway nila yung tungkol sa utos ng Panginoon na huwag magkaroon ng ibang Diyos at huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ako po ay lumaki na isang Romanong Katoliko. Nag-join po ako ng charismatic.
Naka-join po ako ng El Shaddai. Ako po ay deboto ng mga panahong una. At katunayan yan, mga kaibigan, gawain po namin na mag-akay ng mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng nirirespeto ko ng ating mga kaibigan na nagtatanggol. So ganun pa man mga kaibigan, mababasa po natin sa kanilang mga pahayag na hindi po ito Diyos-Diyosan. Mababasa natin sa kanilang mga lathalain na hindi po ito sinasamba. Yan po ang isang paraan para mailisya ang kaisipan ng ating mga kaibigan na magpatuloy sapagkat ito'y isang kaisipan na kanilang ipinapahayag para nga naman isipin ng kanilang mga kasama at ng iba pang gumagawa nito na hindi nga naman sila sumasamba. Kasi nga naman, meron nga naman tayong mga litrato ng ating mga mahal sa buhay na minsan ay hinahalikan natin out of emotion na marahil namatay na, namimiss natin, no? Pero, ang tanong, kapag ba ikaw ay nagpunta ng abroad, makakalimutan mo ba na ikaw ay may asawa, halimbawa, sa Pilipinas? Para kailangan yung larawan na yon ay kailangan dala-dala mo. Although nandun yung ating isang praktikal na paggalang, na yung bagay na yan ay ating ginagawa. Ngayon, sa gawain po ng Roman Catholic Church, kung titingnan ninyo ang kanilang mga kapilya, hindi po ninyo mababasa ng tama yung 10 utos. Bakit? Kasi meron po silang inalis doon. Mr. Moderator, objection, tumakbo sa 10 utos, no? The topic is ribulto, hindi 10 utos. Mamaya mo yan, Okay. iano yan pag magre-rebat ka na, ha? Topic natin, hindi 10 utos ribulto. Huwag kang Okay. tumakbo sa 10 utos, no? Okay, salamat. objection, moderator. Wala po ba sa 10 utos yung tungkol sa Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan po ang tinatalakay natin. Binanggit mo na yan Okay. kanina, hindi kita in-object, pero bumalik ka uli ng 10 Objection, moderator. utos. Okay. 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 Nagpapaliwanag ako. Sinabi ko hindi 10 utos ang topic. Okay? Pero ito ay isang referensya, mga kaibigan, na dito sa aking isang bagay na gustong iparating sa inyo na hindi po makikita sa mga pintuan, haligi, kapilya, yung tamang nakalagay doon sa 2 utos patungkol sa Diyos-Diyosan. Bakit? Yan po ang kanilang paraan ng pagtatago. Ano ho? Yan ho ang kanilang paraan ng pagtatago. Kasi nga naman, kapag nakita mo, nakasulat, wala naman dito, hindi naman nakasulat, lalo na yung iba, hindi naman nagbabasa ng Biblia. O hindi nila isipin na sila'y lumalabag doon sa 2 utos at hindi nila aariin na sila'y nagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kaibigan, bagamat wala tayong mababasa sa ibang mga lathalain tungkol sa pag-ayon o pag-amin na sila'y hindi sumasamba o na sila'y sumasamba. Yung pag-amin na sila'y sumasamba diyan sa ikaing mga icons na kanyang mga sinabi ay isa po itong dahilan, mga kapatid. Napakaliwanag. Kaya yung ating mga kaibigan na basta na lang pumupunta ng simbahan, makikita nila yan. So, iisipin nila, hindi naman sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po yung isang napakatalinong pamamaraan. Isang matalinong pamamaraan yan. So, wala nga naman tayong mababasa doon sa mga sinulat nila. Pero, action speaks louder than words, mga kaibigan. Kaya po, yan ang kanilang mismong ginamit. At
Hindi lang naman po mga rebulto yung mga Diyos-Diyosan, ano. Bagamat kaya kanina gusto ko sanang i-revisa yung ating paksa. Kasi bukod diyan ay meron pa silang ibang dinidiyos. At yan ay alam po ninyo, merong mga aklat na hindi po ipinahintulot na yan ay maisa publiko at yan po ay nakakulong lamang doon sa loob ng Vatican. Hindi natin alam kung anong laman nun. Okay? So, iilan lamang po ang nakakaalam ng mga librong yon. Yun po ay pribado, mga kaibigan. Kaya nga kung papansinin nyo, kahit ng mga unang panahon, dito sa Pilipinas, ibinabawal ng ating mga pari ang pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Yan nga Mr. po mga Moderator, kaibigan. rebulto ang aming topic, pumunta doon sa Vatican, pumunta kung saan sa rebulto. Stick sa rebulto, brother. Objection, moderator. Objection, moderator. Huwag kayo nasa Vatican, nasa rebulto tayo at saka nandito Objection, yung topic moderator. natin, ha? May kinalaman lahat yan sa pagtatago ng rebulto, kaibigan. May kinalaman lahat Okay, yan. sabihin mo kasi kung anong libro, wag yung puro angas-angas lang. Hindi Isusulat po mo yan kasi. angas. No? Sabihin mo kung Mamaya- anong libro, ano yung, no? Mamaya ka rin magtanong. Mamaya ka rin magtanong. Mamaya. Tanong mo yan. Bibigay ko sa iyo yung libro. Okay. So ngayon, mga kaibigan, tuloy na po ba? Tuloy, proceed. Okay. Yung mga kaibigan, so, yun po mga kapatid, mga kaibigan. Bakit ko sinabing yan ay kasama? Kasi, alam nyo po, yan ay bahagi ng pagbi-brainwash sa ating mga kaibigang Katoliko. So, ang paksa po natin ay napaka-sensitibo. No? Pagpaumanhin ng ating mga kaibigang Katoliko na nakikinig sa pagkakataong ito. Pero meron po yang punot dulo, mga kaibigan. So, alam po natin na sa bahagi ng kautusan ng Panginoon, hindi kailanman ipinahintulot ng Diyos ng tao ay lumuhod sa isang Diyos-Diyosan. Sasabihin ng ating kaibigan mamaya, hindi naman lahat ng pagluhod ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero kapag kaya na sinamahan mo ng panalangin, ano pa kaya tawag mo doon? So, dito po mga kaibigan, kasi sa akin parang napaka-basic po nito eh. At alam po natin kung papaano natin makikita kung paano natin dapat sasambahin ang tunay na Diyos. Sasambahin natin ang Diyos, no? Sangayon sa Juan, Kapitulo 4. So, hinahanap ng Diyos yung mga mananambasa, espiritu at katotohanan. So, wala po akong nabasa sa banal na kasulatan na kahit alinman sa mga disipulo na meron silang niluhurang larawan. O sabihin nila, ay nandun pa naman ng Panginoong Hesus buhay pa. Tama po yun. Pero may mababasa tayo sa kasulatan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano? At alam din yun marahil ng ating kaibigan, yung tungkol kay Diana. At ngayon nga po ay titingnan natin sa panahong ito ay hindi lamang si Diana yung sumisikat. No? Mismo ang Panginoong Hesus ay naging palasak na din po yung paggawa ng larawan niya na ipinaparada, hinahalikan ng mga deboto, iniiyakan. Imagine, iiyakan mo yung rebulto. Kung aalalahanin mo yung iyong minamahal tapos ay tititig ka sa rebulto, parang ano naman kaya ang pakiramdam ng Diyos sa ganun? Ano? Tinitingnan mo yung larawan ni Kristo, tinitingnan mo yung larawan ng ating Panginoong Hesus, alam mo namang buhay ang Diyos, nasa langit, sabi sa mga awit. No? Sabi sa mga awit, 115, verse 3, sabi po dyan, ang Panginoon Diyos natin ay, ang Diyos natin ay
Teka lang ha. Kasi ako yung ano lang po dito eh. Naglalakad-lakad lang ako. Okay. 115. Ilang minuto pa po ako? Ayun. Okay. Sige po. Okay. So yan po yung presentation ng negative side. So dadako tayo sa 5 minutes cross-exam ng affirmative para sa negative. So, Pwede na ready ba ka ako magtanong? Okay. Sige, pwede na. Sige po. So, Okay. assistant yan sa Una kong tanong, lahat ba ng mga rebulto ay mga Diyos-Diyosan? Oo o hindi? Hindi po. Sagot, brother. Hindi. Okay, hindi. Alin ang tunay na Diyos-Diyosan? Yung rebulto ni Ellen Goldwhite na nando doon sa Manila Center o yung rebulto ni Mama Mary? Ang ganito po Hindi, categorical, mamili ka. Alin ang tunay na rebultong Diyos-Diyosan? Ang rebulto ni Mama Mary o ang rebulto ni Ellen Goldwhite na nando doon sa Manila Okay. Center ng Adventist? Ang rebulto po ni Mama Mary. Okay, may 15 Okay, seconds okay. po ako. Okay, yung rebulto. Naniniwala po ako na pwedeng maging icon Okay. si Mama Mary. Ayun, Pero yan salamat. po ay sandali lang po, hindi pa ako tapos. Okay. Pero yan po ay tunay na Diyos-Diyosan kapag kayan ay sinasamba na ninyo, mga kapatid. Ayun, At ikaw na dinadalanginan. mismo, no? Salamat. Hindi pa ako Okay tapos. Hindi pa ako tapos. 15 seconds lang. 15 seconds lang, Well, brother. wala pang 15. Ay, Sige. pagka ganyan ho tayo, kapatid, Sige. ay Brother, gusto nyo, kanina inyo na lahat ng oras. Sumasagot din ako kanina, kinakat mo na ako, di ba? Hindi ako Kaya nga nagrereklamo nung kumakat Kaya ka nga di ba? natigil ako eh. Kaya nga natigil sige, ako eh, di ba? pagbibigyan kita. Pero ako kanina, hindi kita sinasaway nung sumasagot pa ako. Pero sumasagot pa tumitigil ako. Pero tumitigil Okay, ako. Okay, sige, tuloy. Sige, tuloy. Ulitin ko yung tanong ko. Alin ang tunay na Diyos-Diyosan sa palagay mo? Yung rebulto ni Ellen Goldwhite o yung rebulto ng mahal na Birheng Maria? Yung rebulto ni Maria na sinasamba nyo. Okay, another question. Sino ang dapat nating i-imitate ang faith? Ang faith ng mahal na Birheng Maria o ang faith ni Ellen Goldwhite? Ang faith ng lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. Dalawa lang, hindi ko lahat-lahat. Alin, sabi mo, ang Diyos-Diyosan, ang mahal na Birheng Maria, no, kasa sa rebulto ni Ellen Goldwhite. Alin ang dapat nating i-imitate ang faith? Ang faith ng mahal na Birheng Maria o ang faith ni Ellen Goldwhite? Categorical question, Mr. Moderator. Oh. Pakisagot. Ito ang sagot. Sa panahon, okay, si Ellen White, bakit? Sa panahon ng 1980s, si Ellen White. Yan po ang Okay. sagot ko. Sino ang tinatawag sa Biblia na blessed tatawaging blessed of all? Si Ellen Goldwhite o si Mama Mary? Sa panahon natin ngayon at sa kasalukuyan. Okay. Sino ayon Okay. sa Biblia ang tatawaging call me blessed, no? All Okay. generation call me blessed. Si Virgin Mary o si Ellen Papaalala ko lang ha. Goldwhite? Papaalala ko lang. Sasagutin ko ng categorical yan. Pero wag muna kayong magsalita kasi may 15 seconds sige, ako. Sino? Ulitin ko yung ganito tanong ko po. ha. Sino ang pinapaparangalan o tatawaging blessed, na blessed all generation, si Ellen Goldwhite o si Blessed Virgin Mary ayon sa Biblia? Okay. Una, si Mary ay tinawag po na blessed sa panahon niya. Okay? Pakisagot. Categorical. Okay. Ito, unang sagot. Sino, ulitin ko. Sino ang tinasabi sa Biblia na all generation hanggang ngayon yan? Kasi lahat ng salin-lahi, no? Sino Sige. ang lahat ng salin-lali na tatawaging blessed? Si Ellen Goldwhite o si Mama Mary? Okay. Simple lang po. Si Mary yan dahil Okay. wala naman si Ellen White sa Biblia eh. Wala naman si Ellen White sa panahon ng banal na kasulatan. Naniniwala ako na si Mary at wala nang iba ang tinawag na blessed. Blessed. Salamat. Yun lang po. Salamat. Very good. Okay. Okay. Another question. Pumunta ka doon sa 10 utos, no? Sasakay ako. Doon sa, sabi mo, guilty ang Catholic Church sa 10 utos. Doon sa, I am the Lord your God, thou shall have no other gods before me. Thou shall not make any graven image. Ang tanong,
Pwede mo ka bang magbigay, bigyan mo nga ako kahit 10 Diyos-Diyosan na pinagbabawal doon sa sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 4 and the following verse. 10 lang na mga Diyos-Diyosan. Sino-sino yon at pangalanan mo? Ano po? Ulit po? Sino yung sabi mo ang mga Catholic Church ay guilty doon sa 10 utos dahil sabi doon sa second commandment, huwag kang gagawa ng kahit anong larawan. Pwede Apo. mo bang sabihin sa amin at magbigay ka ng 10 pangalan ng mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Biblia at sino-sino yon pangalanan mo? Okay. Ito ho ang sagot ko. Sa Exodus, general po yan, Diyos-Diyosan ang tinatawag. Sino-sino? Pangalanan Ayun. mo po. Kahit 5 lang. Sige, kahit 5 lang. 5 lang pangalan ng mga Diyos-Diyosan Sige. na sinasabi sa Biblia. Sino? Mamaya tatanong ko ulit sa'yo yan. Okay. So, thank you sa cross exam, no? Nabutan na tayo ng time. So, Okay. nada ako na sa 10 minutes rebuttal na affirmative. Ready ka na, Okay. commenter? Yes. Ready. Okay. Go. Unang-una, okay na, game na. Unang-una, maraming salamat, no, na unang-una, pinapili ko itong aking kaibigan, no. Ang sabi niya, sino ba ang tunay na Diyos-Diyosan? Ang rebulto ni Ellen Goldwhite na nasa Manila Center. Actually, meron mga picture din ni Cristo ron, no, sa kanilang, ang laki, no. So, hindi ko na ginamit yun, yung kay Ellen Goldwhite, comparison to the images of Mama Mary. Pinili niyang Diyos-Diyosan si Mama Mary. Si Ellen Goldwhite hindi, no? Okay, nandun ako natawa. Tinanong ko naman uli siya, sino ang tinatawag na call blessed of all generation? Pag sinabing all generation, lahat ng salinlahi. Sino? Sabi niya si Mama Mary. Pero Diyos-Diyosan pala sa kanya, yun. No? So natawa ako, no? Umamin siya na si Mama Mary at hindi si Ellen Goldwhite ang tatawagin, call me blessed all generation. Pag sinabing all generation, lahat ng salinlahi. Pag sinabi mong hindi ka kasama doon sa lahat ng salinlahi, sino ka ngayon? Okay, no? Napakaganda. I-deny niya na si Mama Mary, sinabi niya pala na si Mama Mary ay Diyos-Diyosan. Pero nung tinanong ko itong ating kaibigan, sino ang tunay na dapat i-imitate ang faith, no? Sino ang tunay na i-imitate ang faith, ang pananampalataya ni GY o ang pananampalataya ng Malabiring Maria? Pinili niya pa rin yung pananampalataya ni Ellen Goldwhite, no, compare doon kay Mama Mary, no, sa faith, no? Unang-una, bakit mo pipiliin si E.G. White? Dahil si Mama Mary ang unang tumanggap kay Kristo, hindi si E.G. White. Doon pa lang makikita mo na, no, na talagang panatiko to ng ng kanilang prophetess ko, no. So salamat at imaamin ka na nakapokus ka ngayon kay Ellen Goldwhite, no. Ang sabi doon, turararin nyo ang mga tao na buhay ng banal. Hindi banal yan, brother, no, si Ellen Goldwhite. At bakit niya yan ginawa ng rebulto gayong hindi naman yan mga banal? 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi ng ating kaibigan, si Mama Mary daw ang tatawagin call blessed of all generation. Salamat, umaming ka, no? Hindi si Ellen Goldwhite. Okay. Yung ginamit ng ating kaibigan doon sa 10 utos na guilty of ang simbahan daw natin ay guilty, no? Doon daw sa sinasabi niyang inatake sa atin, tumako sa 10 utos. Unang-una bro, ang lahat ng Bible ng Catholic Church, nandoon yung totoong 10 utos. Yung nasa simbahan namin, that is called summarize. Kung babasahin mo yung 10 utos, napakadami niyan, hindi yan 10, bilangin mo, no? Bilangin mo. Hindi yan, kinawag lang na 10 utos yan dahil yan ay nakasummarize. I am the Lord your God, you shall have no other God before me. Isa na yan. No? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Dalawa. You shall not make any idol, tatlo na yun, no? Kung iisa-isahin mo, no? Hindi mo masasabi yan na gano'n, no? Kaya yung nakikita mo sa amin, sa 10 utos namin doon, yan ay sinamarize. Pag sinabi daw nababasa na, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, ibig sabihin yun, wala ka ng ibang Diyos na iibigin, sasambahin, no? Kundi ang Diyos lamang. Yun ang konteksto nung nakikita mo sa simbahan namin, no? Okay. At pangalawa, hindi yan Diyos-Diyosan sa simbahan namin, no? Ikaw na ang nagpatunay, tinanong kita, lahat ba ng Diyos-Diyosan lahat ba ng rebulto ay Diyos-Diyosan? Hindi. Ano? Hindi. Hindi niya sinabing lahat oo, hindi. Ibig sabihin, meron palang mga hindi Diyos-Diyosan.
Okay. Nung sinasabi ng ating mga kapatid na kaibigan natin na sa Vatican daw ay meron daw doon na yung tinatawag nating Vatican Archives. Actually, open yon sa public. No? Hindi yan nakatago. No? Open to the public. Maraming protestante, lalo-lalo na yung mga scholar, ang nag-aaral doon. No? Vatican Archives ang tawag doon, brother. Kahit ikaw pwedeng pumunta ron. Even si Soriano nakapasok doon at hindi yon tinatago. No? Ikaw lang ang nagsabing tinatago. May mga libro doon na nando doon at pababasa sa'yo. Pwede mo nga din silang picturean. Kaya nga naglabasan yung mga haka-haka ng mga yan dahil biling ang simbahan na ipakita ito, no? Ipabasa at sa kanila, no? Bakit hindi ito sinasabi sa publiko? Unang-una, maaaring ma-misinterpret iyon ng mga bumabasa doon. Pero pwede kang pumunta roon at magbasa ka doon sa tinatawag na Vatican Archives, no? Kaya nagulat ako sa iyo, kaibigan, nagpunta ka ng Vatican, ang topic natin ribulto. Dapat itinapik mo yung mga ribulto doon na nakatayo sa taas ng simbahan ng Vatican. Walang problema. Pero ang pinasok mo yung archives, walang ribulto sa archives, mga libro yung nando doon. Kaya nag-object ako. Ang topic natin, patutunayan mo na ang mga ribulto ng simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan. Okay. No? Pumasok ka sa 10 utos, sinundan kita. No? Mamaya ibabalik ko yung tanong ko. Kahit 5 Diyos-Diyosan lang, sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos-Diyosan, pangalanan mo yan mamaya. No? Maraming salamat at umaamin pala itong ating kaibigan, no? Na ang tatawagin palang blessed of all nation o all generation ay ang mahal na birhen at hindi si Ellen Goldwhite. Aminado naman siya. No? Salamat. At muli, lahat ng tanong niya sa akin kanina, sa aking inilatag, siya na mismo ang sumasagot sa tanong niya. Diyos, kaya ang sagot ko, brother, your question is your own answer. Di ba? Yung sagot mo, ikaw na rin yung tumanong. Kaya hindi na tayo masyadong sumasagot dahil siya na rin mismo ang nagpapaliwanag doon sa mga tinatanong niya sa akin at siya na rin mismo ang sumasagot. No? Salamat. Another, sabi niya lahat daw ng halain namin ay nakalagay doon. Unang-una, brother, ang lahat halain ng simbahang Katoliko open to the public at hindi tinatago. Mabibili mo ito sa mga religious bookstore, mabibili mo ito sa national bookstore. Pero yung mga libro nyo about sa inyong mga doctrines ay hindi namin mahagilap yan sa national bookstore. No? Ang simbahang Katoliko hindi itinatago ang mga aral at doktrina. Ito ay nakabuyang-yang, no? Sa lahat ng bookstore na religious bookstore. Pero yung sa inyo lang yan. No? Hindi nga namin makita yan sa mga binebenta doon sa mga religious bookstore, yung inyong mga doctrines nyo. No? Di ba? Kaya itong aming simbahang Katoliko, lantad, no? Hindi namin tinatago yung aming mga katuruan, lalo-lalo na tungkol dyan sa mga ribulto. Yung sinasabi mo na pinoprosesyon, actually, sa Old Testament may pinoprosesyon, even yung the Ark of the Covenant na may mga ribultong, ribultong cherubim. Diyan nagpapatira pa sa harap niyan sila Josue at ang mga pare kapag pumupunta sa Holy of Holies. Ibig bang sabihin sinasamba nila yung ribultong na nandoon sa Holies of Holies na ribultong, dalawang ribulto. At sa bulwagan ng templo, mayroong 10 cubic feet na ribulto doon sa templo. At ang templong pinagawa ni Solomon, kaibigan, no? Ang daming ribulto, even sa mga dingding, even sa mga borda ng mga kortina, even sa kasuotan ng mga pare. May mga images doon. May mga mukha ng tao, mukha ng leon doon sa ribulto ng templong pinagawa ni Solomon sa Diyos. Nagalit ba ang Diyos? Hindi. Bakit? Hindi naman yung Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya, tama ka, hindi lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan. Sa loob ng templo na yun, doon sumasamba ang mga Israelita, doon sumasamba ang mga pare, ang mga high priest. Doon nagpapatira pa, doon naghahandog. Doon naghahandog sa Panginoong Diyos na si Yahweh. Nagagalit ba? Hindi. At doon sa kaso ni Josue, nung si Josue ay inutusan ng Diyos na pumunta sa isang lugar na gibain mo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan doon. No? Hindi ako nagbibigay ng talata. Gusto ko itanong mo yan para mabasa natin sa Biblia. No? Nung si Josue ay pumunta sa isang lugar, sabi doon, gibain mo lahat ng Diyos-Diyosan doon. Nung nakita niya yung monumento, pag sinabing monument, wala kang makikitang monument na walang ribulto. Kanginang monumento iyan, sabi niya. Yan po ay monumento ng banal na Diyos. Huwag niyong gibain yan. At ang kanyang buto, huwag niyong gagalawin.
di ba? Ay ang utos gibain yung mga Diyos-Diyosan. Bakit yung monumento ng taong banal na propeta ng Diyos hindi giniba ni Josue? Dahil hindi ito Diyos-Diyosan. Di ba? Okay. So mamaya, yung tanong ko sa'yo, no, magbibigay ka ng mga 5 Diyos-Diyosan or kahit 10 or 5, papangalanan mo lang na sinasabi na huwag kang gagawa ng alinmang Diyos-Diyosan. No? Tatanong kita, marami akong mga tanong mismo sa sinabi mo. Unang-una, brothers Romel, no? Yung ating topic ay ribulto, no? Huwag tayo munang tumakbo doon sa hindi dapat takbuhan na pumunta tayo sa archives ng Vatican, no? Pumunta tayo doon sa Ten Commandments, no? Although ginamit mong referensya yon, okay na sa akin yon. So tatanong kita diyan uli mamaya, babalik ako diyan sa iyo dahil ginamit mong referensya yan. Ngayon, patutunayan mo mamaya sa pamamagitan ng pag-i-stand mo na ang aming mga ginagawa yan ay Diyos-Diyosan yung mga iniikot naming mga revolto na gaya ni Santo Niño, ni San Jose, ni San Pablo, ni San Pedro, iba-iba. Yung mga taong iyan ay tunay yan na lingkod ng Diyos dahil ang revoltong inilaan namin ay mismong, no, sabi niya, it is a copy of the holy images of a person. Yun, okay, salamat. Okay, thank you sa kay Batang. Affirmative. So, course exam yung negative. So, 5 minutes for... Excuse me, Pastor. Pagkatapos nito, magtatayo uli siya, tapos magtatanong ako. Tapos ng conclusion na, tama ba? Okay, salamat. Tama. Sige. Bro Romel, ready ka na? Opo, ready na po. Okay, ready, go. Okay, number 1. Para ma-remind lang tayo, no? Naaalala nyo ba yung sagot ko doon sa tanong ninyo na sino yung dapat i-imitate? Faith ba ni Ellen White or faith ni Mary? Tama po ba? Naalala nyo po ba yan? Anong tanong mo? Ano pong sagot ko doon? Kung naalala nyo. Ang sinabi mo yung faith ni Ellen Goldwhite at hindi yung faith ni Mama Mary. Yun ang sagot. Okay. So, ibig sabihin... Si Ellen Goldwhite. Okay. So, ibig sabihin, kulang po yung sinabi ninyo sa sinabi ko kanina. Hindi kulang. Tama yung sinabi ko. Okay. So, alright. Sabi ko, mas pinili mo si G. White kaysa kay Mama Mary. Okay. No, Hindi. Sabi ko nga, di ba? Sorry. Mas pinili. Sumasagot pa ako. Okay, salamat. Pag sumasagot ka, nagagalit ka. Ngayon, ako sumasagot, di ako nagagalit sa'yo. Hindi po ako yun. Hindi po ako yun. Moderator po yun. Okay. Ito po ang tanong. Doon po ba sa sagot ko kanina, narinig niyo po ba yung sinabi ko na fake ni Ellen White sa panahon ng 1980? Narinig niyo po ba yan? Sinabi ko. Kaya ang sabi ko, ang pinili mong fake, yung fake ni Ellen Goldwhite. Walang problema. Okay. Sinagot ko nga, mas pinili mo yung fake ni Ellen Goldwhite kaysa sa fake ni Mama Mary. Okay, yan ang sagot ko. Okay. Next question. Okay. Ganito po. Next na tanong. So si Mary po ba ay dinadasalan ninyo o hindi? Okay. Unang-una, hindi namin siya dinadasalan bilang Diyosa. Kumbaga siya ay aming hinihingan ng tulong panalangin. Yun ang sagot ko. So okay, so yun namin ninyo. Ulitin ko. Sorry. Okay. Go ahead po. Go ahead. Antay mo muna ako. Kanina nang sumagot ako, nagagalit. Go ahead po. Go ahead po. Relax ka lang dyan. 15 minutes pa ako. Okay. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para naman kayo ay... Wag na. Sunod lang tayo sa rules. Kahit sinaway tayo, magpasaway tayo, no? Okay. Unang-una, si Mama Mary hindi namin dinadasalan bilang Diyosa, kundi hinihinga namin ng tulong panalangin. Yun ang sagot. Okay. So humihingi po kayo ng tulong sa patay na. Tama po ba? Unang-una, ang katawan po ng mahal na birhen, unang-una, yung mga kapatawan, actually, inakyat sa langit yan. Yung mga katawan ng mga banal na namatay, hindi yun ang dinadasalan namin, kung hindi yung kanilang mga espiritu na nasa piling na ng Diyos. Yun ang hinihinga namin, hindi yung katawan na namatay na nila. Yun ang sagot ko. Yung espiritu nila na nasa piling na ng Diyos. So, sino yung maingay na yung naghuhugas yata? Naghuhugas ng Ako po. tubig? Ako po. Okay. Mamaya ka na maghugas, makipag-discussion ka muna. Kasi naglalakad-lakad lang ako dito sa balkonahin ng bahay namin. Pasensya na. Okay, next question ko ho. Saan po natin mababasa sa Biblia na si Mary ay kasamang umakyat sa langit? Okay.
Okay, saan mababasa? Kung mababasahin mo yung letra for letra na si Mary umakyat sa langit, natural hindi mo yun mababasa. Yun ang sagot Okay ko. po. Pero kayang gawin yun ng kanyang anak, no? Walang imposible sa anak niya kapag ginusto niya ang kanyang nanay dalhin sa langit. Wala tayong maitutultol doon. Yun ang sagot ko. Kung letra Okay. for letra, natural. Sasabihin mo, si Maria inakyat sa langit. Natural, hindi mo yan makikita. Pero yung konsepto na ibibigay ko, pag naghingi ka ng talata, kagaya ni Enoch, inakyat sa langit ng Diyos yan. Kagaya ni Elias, inakyat sa langit yan. Kung yun kayang gawin ng Diyos, how much more sa kanyang inapakaya ang hindi niya kayang gawin yan? Yun ang sagot ko. Salamat po. Next question. Okay. So, ngayon po ay hihingin ko sa inyo yung talatang sinasabi ninyo na konsepto na si Mary ay kasamang umakyat sa langit. Pwede niyo po bang ibigay? Okay, yung sa 2 Corinto chapter 12 verse 1 and the following verse, no? Sabi niya, mayroon akong kilalang isang Kristiyano, no? 12 Excuse me taon po. na nakaraan. Sorry. Hindi ko narinig yung talata. Pakiulit lang po. Babasahin ko na para mas maganda, no? Para sabihin mo naman ay hindi mo kasi naririnig yung talata. Magpirmi ka muna Hindi. kasi ng paglalakad na ano. Mabilis Para po yung marinig. pagkasabi Sabi niyo eh. mo. Mabilis yung Kasi pagkasabi sabi niyo. mo naglalakad ka, di ba? So pumirmi ka muna, brother. Pagkatapos natin mag-discuss yung ka na lang maglakad-lakad ka. Para naiintindihan mo yung sinasabi ko. Okay. Okay, sige po. Sabi dito sa 2 Corinto chapter 12 verse 1, narinig mo? Kailangan Apo, kong apo. magmalaki kahit wala na akong mapapala sa paggawa to. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Tama? Na dinala sa ikatlong Next. langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung siya ay isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Yan ang konsepto na mayroong assumption. Okay. Na mayroong assumption. Yan ang konsepto. Okay po. Time na po. So, salamat dun sa course exam ng negative side. So, dadako tayo sa presentation ng negative side. 10 minutes din. So, go po, Brother Romel. Mag-ano muna ako, Okay. mag-mute. Off mic. Okay, ready na po ako. Po, ready na po. Go na po. Okay, maraming salamat. Okay, salamat po sa ating kaibigan sa kanyang mga pinagkaloob ng mga kasagutan. So, pupunta po ako sa aking pangalawang bahagi. Ito po ay rebuttal. So, kanina po, tinanong niya ako ng categorical. So, sinagot ko po ng categorical. Pero gusto ko lamang linawin na ang aking sagot ay pinili ko yung isa, pero meron ho akong idinagdag na petsa. Bakit ko pinili yung Ellen White? So, ang sabi niya, kung ang tanong niya kasi sa akin, kapag sino ang dapat gayahin ang pananampalataya? Ano? Kasi ang totoo niyan, yung salita niya na yan ay hindi mo yan masasagot ng categorical. So ang sagot ko doon, kaya pinili ko yung isa pero nilagyan ko ng petsa. Ang sagot ko diyan ay gayahin ang pananampalataya ni Ellen White na kung saan siya ay nabuhay ng panahong 1980s. Alright? So ngayon po, kung ang categorical na kanyang itinanong ay hindi kasali si Ellen White, pipiliin ko po si Mary. Sapagkat si Mary po ay talaga namang pinili ng Panginoon upang sa kanya ay isilang ang ating tagapagligtas. Sa panahon ng Biblia, pipiliin ko si Mary. Sa panahon ng 1980s, patay na si Mary eh. Di pipiliin ko si Ellen White kasi medyo mas malapit Bro, sa panahon ko. excuse me. Si Ellen Goldwhite, 18th century, hindi 1980s. Correct ko lang, no? Hindi 1980s. 18th century siya Ah, yeah, lumitaw. sa 18th, sorry. Tama, 18th centuries po. Continue. Salamat po sa pagpapaalala. Okay, so pinili ko po yung si Ellen White na yung kanyang pananampalataya sapagkat kung mababasa niyo yung kanyang mga patotoo, biography, ay talagang masasabi kong siya ay mas malalim ang kanyang pananampalataya kaysa sa akin at kaysa ibang mga tao na nagtayo rin ng pananampalataya at wala tayong masasabing anumang kagaya na karimari-marim na kanyang ginawa sa buhay at ano pa siya ginamit ng Panginoon. Kaya balik tayo sa ating paksa. Mary
biblical blessed women of all generations, hindi ko po yan tinututulan. Kasi nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Ang malungkot lamang po, mga kaibigan, bagamat si Mary ay patay na, bagamat merong binibigay na sitas yung ating kaibigan, na si Maria daw kuno ay umakyat na sa langit, ay hindi ko po yan tinatanggap. Naniniwala po ako na merong mga banal na umakyat sa langit nung si Kristo po ay namatay. Ano ho? At ay hindi po kasama doon si Mary, mga kapatid. Mababasa lang po natin yan, mga kaibigan, sa mga aklat ng ating mga kaibigang Catholic Church. Alalahanin nyo, ako po ay naging Catholic, nabasa ko din po yan, at masyadong itinataas maigi si Maria. No? At nagiging kahalili na ng ating Panginoong Hesus, yung tagapamagitan natin sa langit ay pinalitan na ng isang tao na kagaya lang lamang natin at ginawan siya ng isang icon, sabi nila. Bakit ko pinayagan o inayunan na hindi lahat ng rebulto ay Diyos-Diyosan? Tama naman po yung sinabi ng ating kaibigan. Kasi sa templo nga naman ni Solomon, meron pong mga rebulto doon na hindi naman sinamba, kaya hindi po sa Diyos-Diyosan. Ang identification ng isa pong Diyos-Diyosan, mga kapatid, ito'y sinasamba, niluluhuran, dinadalanginan, tinuturing na espesyal, tinatawag na banal, no? At ang malala pa po niyan, mga kaibigan, ay yun na nga, dinadasalan, no? At napakalaki ng kanilang yung kanilang paggalang ay parang ang Diyos ay hindi nakatunghay at ang Diyos ay parang hindi buhay na nakikita ang ating kalagayan ngayon. Ano pat kailangan nating maglumuhod doon sa mga nilikha ng kamay lamang ng tao. So mga kaibigan, bakit ko nabanggit yung aklat ng Vatican? No? Meron tayong isang historian dito sa Pilipinas, si Saide. No? Sabi ni Saide, ay pwede ko itong screenshot mamaya sa inyo, na tinukoy ni Saide yung tungkol doon sa mga index. One of the accomplishment in the Council of Trent, no, was this, the Pope. Oh no. Sorry, may nadisgrasya sa tapat ng bahay namin. Wait lang ha. Wait lang po mga kaibigan, sorry. Nagmumotor. Sabi ko sa iyo pumirmi ka muna dyan para hindi maingay. Maingay yung sound mo, brother. Time. So, kayo po ay nakikinig sa aming Debaters Convention Group. So, pinag-uusapan po ngayon ng dalawa ng Brother, tungkol baka kinuha niya pa Okay, si okay. Saide. Okay na? Ano po? Okay, salamat. Go, proceed, brother. Okay, thank you so much. Brother? Ngayon ganito po, mga kaibigan. Bakit ko sinasite yung mga aklat, na tungkol diyan, at ganun din po yung 10 kautusan. Salamat sa ating kaibigan, pinaalala sa atin At isa na din diyan yung pangatlong utos. Yung unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang sasamba. Ganito po yung twisting na ginagawa ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic Church. Bakit binago nila yung kautusan na yan? Na inilagay nila doon sa dingding ng kanilang mga simbahan. Pag hindi mo nabasa yung kautusan doon, na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, hindi nga naman nila iisipin na guilty sila doon. Pangalawa, iisipin nila na hindi rin sila sala doon sa unang utos. At pangatlo, doon sa kanilang ginagawa. Pakipatahimik yung aso. Sino ba may aso? Excuse me, yung aso, para lang maingay. Maririnig yung aso. Dito yan, may aso dito sa amin Ayun niya ba? Okay, sige tuloy. So ngayon, ganito po.
Yung pangatlo, wag natin babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. No? So binabanggit natin yung pangalan ni Kristo, kaya yung mga dasal, ano, na ginagamit sa harap ng mga icons na sinasabi nila. I believe na yung icons hindi masama eh. But I do believe once the icons was being worshipped, ano, although nandun sa lahat nila, pinapahayag nila, hindi nila yan wino-worship, ginagalang lang, mga kapatid. No? Napaka-practical naman. Yung mga tao ay lumuluhod sa harap ng rebulto, nananalangin, no? Ginagamit yung pangalan ni Maria bilang humihingi nga daw sila ng tulong eh. Humihingi daw sila ng tulong kay Maria. At maliwanag yan mga kapatid, na yan ay isang pagtitiwala sa isang bagay na nilikha lamang ng kamay ng tao. Tapos, meron daw yung kabanalan. Sabi ng ating kaibigan kanina, no, sinisimula natin yung paksang ito. Sabi niya, yung mga banal na mga rebulto sa loob ng kanilang simbahan. So, I don't know kung paano naging banal yung mga ganong bagay samantalang kinukondina ng banal na kasulatan. Yung icons, okay ako doon. Pero kapag kaya na hinalikan mo, pinupunasan mo ng panyo para yung panyo ay makapagpagaling sa iyo, na ipinunas mo doon sa ginawa ng kamay ng tao, mga kaibigan, ay iba na yan mga kapatid. So, yung bagay na yan ay napaka-practical. Hindi mo yan gagawin kung alam mo na ang Diyos ay bumangon muli mula sa mga patay at ikaw ay tinutunghayan araw-araw. Pwede tayong manalangin ng direkta sa Kanya. At hindi natin kailangang iparada, no? Yung mga Diyos-Diyoso na yan, dahil sa mga paniniwala na kapag kayan ay ginawa, yan ay isang paraan ng paggalang. Naintindihan ko yung paggalang. Pwede mong sabihin na iginagalang mo si Maria, pero hindi sa paraan na siya iluluhuran mo. No? At malalaman natin dito sa mga ganitong katuruan, ang sabi ng Biblia, no? Maliwanag naman sa ating kasulatan. 20 talatang 5 ng Exodo, huwag mo silang yuyukuran, huwag mong paglilingkuran. Pinaglilingkuran ba sila? Although hindi mo yan mapakakain, kasi sabi nga ng mga awit 119, no? Verse 4 onward, sabi doon, may mata sila pero hindi nakakakita, may mga bibig pero hindi naman nagsasalita, may kamay hindi naman nakakahawak, may paa hindi naman nakakalakad. Pero ganun na lang yung kanilang, grabe naman paggalang yan mga kapatid, no? So sabi dito, huwag nating gagawin. Okay, thank you. So, ako diba, tanong na 5 po, minutes. Brother Melchor. 5 Okay. minutes. Go na po. Pwede bang bigyan mo kami ng limang Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa Biblia at pangalanan mo? 5 lang. Ito po ang 5 lang. sasabihin ko, ano? Uulitin ko po. 5. Oh, sige. Ang isang icon 5 ay pangalan ng mga magiging Diyos. Diyos-Diyosan. 5 lang. Oh, hindi ko tinatanong yung icon. Mr. Moderator, ang tinatanong ko, magpangalan siya ng 5 Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Biblia. Pangalanan niya. Pangalanan mo. Thank you. Pangalanan mo, Hindi bro. ko tinatanong May yung mapapangalan ka ba? 5. Okay. Meron na wala. Diyos na pinagbabawal sa Biblia. Pinagbabawal sa Biblia. Yung pinagbabawal sa Biblia, Ah, number 1 si Diana. 5. Diana. Pangalawa si Sino pa? tawag dito, si Baal. Si Baal. Sino pa? Sino pa? Pangatlo, yung rebulto ni Nabucodonosor. Ayun. Si Bulto ni Bo. Okay. Ang apat, Ano pa?
Ulyanin Wala niya na? pa ako ah. Okay lang, okay lang. Kahit ito lang. Tanong, yung mga Sige, binanggit sige. mong mga Diyos-Diyosan, mayroon ka bang makikita niyan sa loob ng simbahang Katoliko? Ribulto Wala! ni Diana, ribulto ni Wala Baal? po, Wala. wala. Salamat. Oh. Salamat. Wala pa. Okay, salamat. Wala pa. Wala po, wala. Salamat. Sige, sige, salamat. Wala po nga naman, Okay, wala po nga another naman. question. Okay, okay lang. Salamat, salamat. Okay, salamat. Oh, you're welcome Okay, po, no? you're welcome. Salamat. Okay, okay. Okay. Sabi mo, Diana ay pinagagawa namin. Meron ba kang makikita Ay, uling gaw Diana na Objection, pinagawa moderator. namin sa loob ng Objection, Simbahang moderator. Katolika? Hindi. Wala sinabi po ko kasi yan eh. sinabi na si Diana ay pinagagawa nila. Ang tanong niya kasi kanina, mga rebulto sa mga Okay, Diyos-Diyosan sa Bible. Hermel, Mga wala siyang Diyos-Diyosan sa Bible. Oh, sige, Wala okay, siyang copy. Kasi kinopya ko na rito. Okay, sige, sige. Next. Napakaganda na. Salamat po, Okay, salamat. next. Okay. Sabi mo, may mga santong inakyat sa langit, tama ba? Meron. Sabi May mga mo, banal di po, ba? may Pero mga hindi ka banal. naniniwala. May mga banal inakyat. Hindi ka naniniwala si Mama Mary inakyat sa langit. Si Mama Mary Hindi po. ba banal ba yan o hindi? Hindi banal si Mama Banal. Mary. Banal po. Banal. Pero may mga banal na inakyat sa langit. Oo, hindi. Meron po. Ay, salamat. Okay. Another question. Okay. Oh. Kung hypothetically, no? Hypothetically, kung ikaw si Jesus, nanay mo ang mahal na Birheng Maria, kaya mo ba bang siyang iakyat sa langit? Oo, hindi. Ano po? Pakiulit, sorry, nag-robot kayo. Hypothetically, kung ikaw mismo si Jesus, no? Hypothetical question. Kung ikaw mismo si Jesus, no? Na kanyang anak, kaya mo bang iakyat si Mama Mary bilang iyong ina? Oo o hindi? Ay kung ako si Jesus, hindi ko siya iakyat kasi nanay ko siya. Kung ako si Jesus, Kaya mo, hindi. iakyat ko siya dahil siya, Ay, salamat. Ay, salamat. iakyat ko siya, Okay. hindi pa ako tapos. Tapusin ko lang po. Salamat. Ngayon, iakyat ko siya. Bakit? Iakyat ko siya kasi meron akong pangako na ang sino mang sumampalataya, bagamat mamatay, ay mabubuhay. Pero wala pong sinabi doon, aakyat ka, inakyat na kagad si Mary. Yun po. Thank you. Okay, Next question. salamat. Okay, salamat. Okay. Welcome po, Maganda, welcome. no? Salamat, no? Maganda pala yung konsepta mo pang Catholic yan. Okay. Okay, no? Okay. Yung bang Holy of Holies, mayroon ba sa loob nun na rebulto ng kerubing ginto na kung saan nagpapatira pa yung mga high priest doon? Meron o wala? At lilinawin ko lang yung statement Hindi, niya. tinatanong ko, Baka categorical question. Yung Holy of Holies na sa loob nun, nagpapatira pa ang mga faring high priest. Mayroon ba yung Ark of the Covenant na mayroong rebultong kerubin? Oo o wala? Meron o wala? objection, moderator. Liwanagin ko lang, Categorical ano? yung tanong ko, categorical. Sandali lang. Sabi mo, Objection muna. Objection muna. Granted yung objection. Okay. Objection. Ganito yan, moderator. Hindi po ako naniniwala na yung rebulto doon ay sinasamba. Bagamat sila'y nagpapatira pa, Mr. hindi Moderator, po yung ko tinatanong rebulto kung doon ang sinasamba. kanilang Hindi ko pinapatira tinatanong pa. sinasamba. Hindi ko Okay, tinatanong na, Romel. sinasamba. Sa Yes. loob ba Sir Noel, ng Holy... Salamat po. Holy Sir Mel, of ano yung... Holies. Hindi ko naman Sige, tinatanong sige. kung sinasamba eh. Hindi ko naman tinatanong sa loob ba ng Holy of Holies. Nando doon ba at doon nagpapatira pa ang mga pare na mayroong mga pare, no, yung mga high priest ng mga Levites. Mayroon ba doon na rebulto ng kerubing ginto? Meron o wala? Hindi ko tinatanong Ito kung po. sinasamba nila yon. Meron o wala? Pakisagot Meron ng po. ano? ng Meron po. categorical me. Okay. Meron po. Pero, meron po, Okay, meron. Pero, hindi po yan ang sinasamba kung bakit sila nagpapatira pa. Okay. Hindi po yan ang Hindi ko naman sinasamba kung bakit sila tinatanong. nagpapatira pa. Yung, Kasi, okay. sandali lang po, baka may time pa ako. Kasi, dinugtong nyo kasi kanina na kung saan sila nagpapatira pa. O, kaya nilinaw ko lang po. Hindi ko sinasabing ikaw naman sabi salamat pag po. nagpapatira pa, hindi ibig sabihin ng sumasamba. Salamat po. Yung bang Ark of the Covenant na mayroong rebultong kerubin, kagamitan ba sa pagsamba nila yon? Oo o hindi? Kagamitan Yung po yun rebulto, sa yung Ark loob. of the Covenant na mayroong kagamitan sa pagsamba o hindi? Kagamitan po yun nun sa templo. Hindi kinata kagamitan sa pagsamba oo o hindi ang tanong ko. Kagamitan, hindi po. Hindi ko tinatanong kagamitan ba sa pagsamba yon? Oo o hindi?
Pakiulit, medyo Categorical. robot po. Yung bang Ark of the Covenant, yung bang, sandali, last question na to. Yung bang Ark of the Covenant na mayroong rebulto ng kerubing ginto na nandoon sa Holy of Holies, kagamitan ba sa pagsambayan nila? Oo o hindi? Categorical. No. Salamat po sa tanong. Kaso time na po tayo. Sa conclusion, 5 minutes mauna yung negative side dito, si Bro Romel ng SDA. So, timer start now. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikinig sa aming pag-uusap. Excuse me, brother. Balik ka ulit sa 5 Apa. minutes. Bro, excuse muna, stop muna. Babalik kita sa 5 minutes. So, wala na tong tanungan, no? Conclusion na lang to, no? Tama ba? Apa. Tama ba? Apa. Okay, salamat. Sige, start ka ng 5 minutes. Salamat. Okay. Mga kaibigan, ang atin pong kausap ay aking pinapasalamatan ng ating moderator. At ganun pa man, patuloy ko hong itinitindig ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic Church ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maliwanag po yan. Practically, makikita ng inyong mga mata yung kanilang ginagawa sa kanilang mga rebulto. Sinasabi nilang icon na nirirespeto. Ngayon, payag naman po ako sa pagrespeto. Pero yung respeto na gagawin mong napaka-espesyal, no? At doon ay ilalagyan ng bulaklak, ilalagyan ng kandila, tapos dadasalan. Inamin ng ating kaibigan na hinihingan nila ng tulong, no? Si Maria sa harap ng kanyang rebulto. Ay hindi niya sinabi yung sa harap ng rebulto. Ako po ang nagdagdag noon para maliwanag. So, pero inamin niya na humihingi sila ng tulong kay Maria. At sa akin po namang patotoo, dahil ako'y naging Katoliko, ginagawa po namin yan sa harap ng mga rebulto nung ako'y Katoliko pa. No? Pinapahid namin yung aming mga panyo sa mga rebulto na si Kristo ay nakahubad. At sabi ng aking mga lola, at nung ipinahiram sa akin yung mga babasahin, maliwanag po doon na yung kanilang ginagawa ay isang pagsamba. Bagamat di po tayo naniniwala na itong si Mary na ina ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Wala po, malabo po sa kasulatan na mapatunayan natin yan. Ano? So tingnan po natin yung mga aklat ng ating mga kaibigan. Kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong napapako sa krus, dinadasal natin ang sinasamba kita, pinupuri kita, Panginoong Jesucristo. Siya ang inyong pakinggan. Aral na Katoliko, sinulat ni Padre Enrique Demond, inilathala ng Catholic Trade School, may imprimatur ni Jose Bustamante, pahina 12. Pagbangon sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Katisismo ni Padre Luis de Amezquita, pahina 79 at 82. Sa Catholic Catechism of Council of Trent, 1566, by worshiping idols and images as God, or believing that they possess any divinity or virtue entitling them to our worship, by praying to or reposing confidence in them. Alright? So, yan pong mga aral na yan ay imbento, mga kaibigan. Kaya yan pong mga nababasa ninyo tungkol sa ika nila, paggalang daw, no? Ay hindi po ako sampalataya dyan. Sang-ayon ako sa banal na kasulatan na ang wika, sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na sila inyong sasambahan, no? Sila sasambahin, sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay mapanibughuin, mga kaibigan. So, sabi dito, sabi ni F.H. Dreyer at E. Weller, the Roman Catholic Church, in actual fact, worships Mary, the Mother of Jesus, more than it worships either God or Christ.
Roman Catholicism in the light of Scripture. Sabi pa dito, ang aking Birhen Mariang tagapamagitan, inihanda ni na S. Flores at R. Alejandro, may nihil obstat ng paring Artemio, G. Casas Sensor at may imprimatur ni J. Jabellanos, Arzobispado de Manila, ay ganito ang sinasabi sa pahina 57 at 59. Palakasin mo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Thank you po. Thank you, Mr. Moderator. Okay. Okay. Unang-una, i-refute ko yung ginamit niyang Katesismo 79. Correction, hindi po 79 yun, 82. Nandito po sa harap ko yung mga librong pinagbabasa mo. Ang pinagdadasal doon, pinutol nyo at hindi yan ang nakasulat. Ito, no? Sabi rito, pagbangon mo sa banig ay agad kang maniniklod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antada ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. No? Hindi doon sa kahoy. Sa magdadasal sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama, sa haligi ka ng pananampalataya, sampu ng pag-aalala din mo siya. Maliban sa Diyos Anak, ay daraing ka ng pananalig at pati ang naman bait na kinakikilala. Sa Trinity ang magdadasal, no? Pinutol mo. Meron ako niyan, brother. Okay. Another, yung binasa mo doon sa Diyos, si Mariang Diyos Pamagitan, ito naman ang nakasulat, no? Okay, brother. Sabi rito, no? Hindi ganyan na, dito. Sabi rito, tagapamagitan yamang ang kapangyarihan, no? Na ninyo ay ilaganap sa lahat alang-alang kay Jesucristong anak ninyong mapagkasakit at namatay sa krus ay pinapapakinabangan ninyo ako ng inyong biyayang walang hanggang. Palakasin ninyo, Birhen ko, ang aking katawan. Sa anak pala, hindi mismo sa mahal na Birhen, no? Sablay na naman yung pinulot mo. Ewan ko kung saan ka namamulot niyan, brother. Ito naman yung katekisim namin. No? Kung gagamit ka ng mga libro namin, marami akong libro dito, brother. No? Sa Catechism of the Catholic Church, yung binasa mo ito, no? 1159. The sacred images, the liturgical icon principally represent Christ. It cannot represent the invisible and incomprehensible God, but the incarnation of the Son of God has ushered in a new economy of images, etc., etc. Pupulot ka yung mga yung mga dinoktor, no? May mga libro ako dito, brother, kaya hindi ako kayang lokohin ng mga pinagpupulot mo. Ewan ko kung saan mo pinulot yan. Ito yung mga libro ko, bro. Baka sabihin mo, nagsisinungaling ako, no? Ako, eto, no? Papakita ko sa'yo bilang pagre-refute sa mga sinasabi mo. Ayan. Ayan, no? Yung kay Birheng Mariang nandito. No? Salamat. Unang-una, hindi guilty ang simbahang Katoliko. Bakit? Tinanong kita kung ano yung larawan na pinagbabawal sila si Baal, si Diana, at saka yung rebulto ni Haring Nabucodonosor. Tinanong kita kung merong rebulto doon sila na makikita ganun. Wala. So wala kaming Diyos-Diyosan sa loob ng simbahang Katoliko na sinasabi mong Diyos-Diyosan si Baal, si Diana at si Nabucodonosor. Ikaw na nagpatunay na walang ganong Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan namin, no? Pangalawa, tinanong kita hypothetically, kung ikaw si Kristo na kanyang anak, kaya mo ba siyang iakyat sa langit? Oo, kayang-kaya. Ikaw pala kaya mo, lalo na siguro yung kanyang tunay na anak na nagkatawang tao, no? Kaya pala eh. At yung sinasabi ng ating kaibigan sa Catholic Church lang na natin mababasa na inakyat si Mama Mary, that is wrong. Even the Quran, no? Even the Quran, meron din silang assumption of Mary. Kaya ang Quran, meron silang parts na Al-Imran, no? Patungkol sa aklat ng Mama Mary na inakyat sa langit at tinanatiling birhen yan. May Allah, no? At even yung mga non-canonical gospel na hindi na naisama sa Bible dahil hindi pumasa sa canon, mayroong mga yan. Kaya yan ay mga pinaniniwalaan ng mga early Christian. Kaya kung sabihin sa Catholic Church lang merong ganyan. Okay, no? So,
Kaya maraming salamat sa iyo kapatid at sa matino at maayos na usapan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, alaskador ako doon sa GC, pero pagdating sa actual ng pakikipagtalastasan at pakikipagtalakayan, makikilala mo kung sino yung tunay na Brother Melchor na nang-aalaska at sinasabihan mo ako ng ganon, no? Ganito si Brother Melchor. Pagka alaskador yung nando doon, alaskadoros din ako, no? So, lahat ng inilatag niya na mga babasahin, meron tayo dito, no? Pinasinungalingan ko na hindi talaga ganon ang nakasulat. Kaya mga kapwa ko Katoliko, pag gagamit siya ng mga ganyan, siguraduhin niyo at itanong niyo sa akin, ipipicture natin na hindi ganon mismo ang nakasulat doon, no? Yan ay isang panlilinlang na ginagamit ng ating mga iba't ibang mga separated brethren para linlangin yung mga Katoliko na hindi alam yung mga nakasulat sa ating babasahing simbahan. Paalala ko, kapag nagbigay ng ganon, isang guni sa ating mga kaparian, isang guni sa ating mga layman na may mga librong hawak na ganon upang hindi tayo matangay ng ganong panlilinlang na ginagawa, no? Salamat. Salamat po. At dito po Salamat, nagtatapos ang aming debate. Brother Meron pong susunod. Romel, salamat. Oo.